Dear Kuya Poy, ako po si Ferdy, 34 years old, mula dito sa probinsya ng Isabela. Dediretsuhin ko na po kayo. Sa totoo lang, nakilala at kalaunan nga ay naging kaibigan ko si Eva. Dahil madalas kami magkasama sa mga events na pinupuntahan namin sa trabaho. Pero ang pagkakataong yun ang magtutulak din pala sa hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay ko. Kuya Poy, ang itinuring kong kaibigan ay nagawa kong mabuntis. Hindi man ako handa sa ganitong responsibilidad ay pinanindigan ko pa rin ito. Maswerte ako dahil kahit papaano ay may stable job at may ipon naman ako. Kumbaga, ay masasabi nating asawa at anak na lang talaga ang kulang. Pero dahil nga sa biglaang pangyayaring ito, ay ako na ang sumagot sa lahat ng mga gastusin at mga pagpapacheck up kay Eva at sa mga gamit ng bata. At sa maiksing panahon na yun, ay aminado akong nagkagusto na rin naman ako ng tuluyan kay Eva. Kuya Poy, nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Siguro nga dahil sa madalas kami magkasama, at the same time ay naging close na rin ako sa batang dala-dala niya. Makalipas nga ang 9 na buwang pagbubuntis ni Eva ay nakapanganak na ito, pero sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pag-aaruga ko rin sa kanilang mag-ina, ay isang malaking katotohanan pala ang sasampal sa akin. Kuya Poy, bigla na lamang inamin sa akin ni Eva na hindi raw ako ang tunay na ama ng bata. Inilihim niya sa akin iyon sa loob ng 9 na buwan. Sobra akong nasaktan sa revelasyon ni Eva. Hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkakataong yun. Pero sa kabila ng pagkabigla at sama ng loob, ay nanatili pa rin ako sa tabi ni Eva at ng bata. Dahil pakiramdam ko ay ako na ang kinikilalang ama ng batang minahal ko rin naman ng totoo. Kuya Poy, sa kabila ng lahat ng ito ay sobrang gulong-gulo pa rin ang utak ko sa pinasok kong sitwasyon. Totoo ang sinabi ko, mahal ko na kasi si Eva at gayon din ang anak niya. Sa katunayan nga ay may future plans na ako para sa mag-ina. Pero kahit nagaano pa pala ako kahanda, ay sumasagi pa rin sa isip ko kung itutuloy ko pa rin ba ang pagpapakaama sa anak ni Eva. Dahil sa bawat minuto na nakikita ko ang bata ay nakararamdam din ako ng galit dahil ibang lalaki ang tunay na ama ng batang minahal ko bilang akin. Yan ay kahit wala naman talagang kasalanan ng bata. Kuya Poy, hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon, kaya naman umaasa ako na matutulungan ninyo ako sa malaking problemang kinakaharap ko. Hanggang dito na lamang po ang storyang ibabahagi ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Ferdy. Napakinggan po natin itong kwento ni Ferdy kung saan ay nagkaroon tuloy ng kalituhan kung ipagpapatuloy ba niya na ilaban, ipagpapatuloy ba niya na itaguyod itong biglaang responsibilidad na dumating sa kanya kasama nga ang kanyang kaibigan na inakala niya na magiging asawa niya na rin, magiging pamilya niya na si Eva. Pero ganito na lang muna, unang-una, Ferdy ay kumalma ka. Ikaw ang dapat na magkaroon ng control sa emosyon mong nararamdaman sa ngayon. Huwag mong hayaan na yung emosyon mo ang mag-control sa mga susunod mong gagawin. Okay, ganito. Inamin sa iyo ni Eva yung katotohanan na hindi pala ikaw ang ama ng kanyang batang ipinanganak. Masakit pero magandang bagay at magandang konsiderasyon yan. Papaano nasabi ni Kuya Poy na ganoon? At least, ikaw ay hindi nagpapatuloy sa buhay ng bulag sa katotohanan.
'Di ba? Malay natin, gustong aminin ni Eva na hindi ikaw at talagang delayed na ako bago pa tayo nag-meet, bago pa natin na ginawa. So eto, napamahal na sa iyo yung bata. Kaya nga maganda na tanungin mo si Eva, sinasabi niya ba ito para ikaw ay itaboy na, para palayuin na at hayaan sila mag-ina? Dahil babalik yung lalaking may pananagutan talaga sa kanila, or wala lang, gusto niya lang na lumayo ka na at nakonsensya siya. Nakonsensya siya doon sa 9 na buwan na pag-alalay mo sa kanila bilang mag-ina. Okay? Pero, ito naman ang magandang side dyan. Kung mahal at tanggap na tanggap mo itong si Eva kasama ang bata na minahal mo na nga rin ayon sa'yo, no? At inamin sa'yo ni Eva ang katotohanan sa pagkakamali niya, mas maganda na pag-usapan nyo ni Eva na ipagpatuloy na lamang kung ano ang inyong pinaniniwalaan, lalo na kung ikaw ay mahal mo na siya at napamahal na rin sa'yo yung bata. After all, alam mo, hindi naman masusukat lamang na ang totoong pagmamahal ng isang tao ay dahil mahal niya, dahil anak ko talaga yan. Hindi ho. Oo, meron ho talaga mga anak na walang utang na loob sa tatay, o kaya naman meron naman mga magulang na wala talagang pakialam sa sarili nilang mga anak. 'Di ba? Kaya kayo ay merong pagkakataon, dahil sabi mo nga, Ferdy, tunay na pagmamahal yung nararamdaman mo na para kay Eva at doon sa bata na kahit hindi ikaw ang ama ay kaya mo namang i-provide para sa kanila. Okay? Yung pagmamahal na yun. Hindi importante kung ikaw talaga ang totoo, pero kakayanin mo ba natanggapin din long term yung ganyan? Kung kaya at tanggap din ni Eva na ikaw na nga ang tumayong ama sa kanya magiging anak, you make it official, go, push, laban para sa kaligayahan. Okay? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,